lahat mga paps, and meron po tayong konting update or meron tayong update sa ginagawa natin dito, no? Bale, medyo matagal na po tayo di nakapag-upload kasi nga sobrang busy din natin dito sa shop, no? Baka sabihin ng mga haters natin dyan na wala na po tayo mga tinatanggap na repair, no? So, marami po tayo mga tanggap na repair kaya nga hindi po tayo nakapagawa ng video kasi sobrang busy natin at medyo yung mga ibang customers nagmamadali siya. So, yan po yung natapos na po natin yan. Ito, tatrabahoin pa natin to. Tapos ito yung ginawa natin ngayon. Tsaka ito, ginawa natin kahapon, tapos na rin yan. Yun, may billing na. Ito, gagawin pa lang natin to. Tapos ito, malaki na TCL. At may isa pang 32 inches. At saka meron tayong isang CRT. Dalawa to, nasa labas yung iba. Tsaka ito, mayroon pa tayong dalawa. Yun, no? Dalawang, Samsung. Yan, no? Backlight kulang nito. Ito naman, panel protect. So, susunod pa natin to. At saka, meron pa tayong isang 32 kanina. Yan, no? Hindi pa natin na sikaso. At ito naman, yung 55 inches higher. Nagawa natin to nung unang araw. Ng isang araw. Tapos, nagnormal na siya. Hatid natin to bukas, no? Kasi nagkausap na kami na mayari. So yung problema nito is backlight siya. Medyo mahirap din tong ganitong klaseng unit kung papalitan mo siya ng backlight. Ayun, no? Gumagana na po siya. Ayun. Ano po siya? Android TV. Ayun, no? Ghost na po siya, no? And medyo mahirap po to buksan kasi yung kanyang film or yung diffusers dinikit po sa kanyang body frame metal, so medyo mahirap siya. Kailangan mo talagang dahan-dahan nung pagtanggal para hindi siya mapunit, no? May napunit nga tayong may part tayong napunit pero hindi naman siya masyadong malaki kasi tinadahan-dahan natin. Saka meron pa tayong mga pinol out dito sa labas. Yun, no? Yung dalawang yan. Ito 37 inches Samsung at saka extreme na lang inch, no? 55 inches, no? Ulat natin yan kanina. So medyo marami po tayong tanggap ngayon at yung iba hindi pa natin nasikaso, no? Ito naman spare na to yung sa labas. So sa mga haters natin dyan na nagsasabing wala na po tayong tanggap dahil sa ginagawa nating mga video, so nagkakamali po kayo, no? Hindi po tayo nakapag-upload ng medyo matagal po tayo nakapag-upload kasi medyo marami tayong mga tinatanggap at marami tayong mga tinatrabaho. Kaya ito ngayon, nag-update lang ako sa aking ginawa ngayon para naman may idea din yung mga kaibigan natin na nag-experience ng mga ganitong problema, no? So, balita isang Sony na, ayan, Sony 40 inches, KDL-40W6570. So, yung problema nito is very common to sa mga Sony, no? DC-DC Protect, wala po siyang display. May backlight. Okay yung backlight, pero walang display. So, wala din yung supply. May kulang na supply dito sa may panel natin, yung BGS at saka BGL or B-off or B-on. Yung meron lang is yung BE na 12 volts natin na galing sa may mainboard. Ayan. Yung fuse niya. Meron tayong 12 volts na papasok. 1.8 at saka 3.3 lang yung meron. So, yung ginawa natin nito, nagsukat tayo ng resistance reading, no? Tulad ng mga dating repair natin, sinusukat natin yung mga resistance reading ng mga CKV lines. Kung may masukat ba tayong mataas na resistance, yung key ohms. So, sa ginawa natin ngayon, wala po tayong masukat na key ohms dito. Nasa mga 0.6 or 0.5 mega ohms yung na-reading natin, both side, pagkabilaan. So, yung ginawa ko, kasi yung kadalasan nangyayari talaga pag ganitong DC-DC Protect, yung kanyang clock signal. So, ang ginawa ko is, kinat ko na lang lahat yung 8 gate signal dito. Ayan, pansin nyo ba yan? Ayan, may label po yan, CKB1, at saka hanggang CKB-V4. So, pares niya. So, kinat natin yan. Pansin nyo yan, naidugtong na po natin yan, kunting hinang lang. Kasi yung ginawa natin is kunting isang daan na lang ng cutting, no? Tapos, sinek natin ang resistance reading. So, naputol na po yung linya. So, nung ma-check natin is ganun pa rin siya. Wala pa rin B-on or wala pa rin display. So, yung ginawa natin is binalik. Muna natin to binalik. Dito tayo sa kabilang side, nagputol. Ayan, o. Ayan. Kita nyo ba yung cutting natin?
Ayan. Pinutol po natin yung CKB1 hanggang CKB-V4 dito na side. So may nadali tayong isa. So explain natin yan mamaya kung anong resulta kung maputol natin yan, no? Nung maputol natin yan. So nung makat natin dito, pati yung kabilang side. So nung dito muna, wala pa ring display. So nung makat na natin dito sa kabilang side, meron na po siyang display kaso vertical lines at saka meron na ring lumabas na supply dito sa may BO natin at saka sa may V-off, yung BGL, yung negative natin, negative 11 volts. So, nagka-idea tayo na dito na side yung problema, hindi dito sa may right side natin. So, yung ginawa ko, binalik ko yung linya dito, yung pinutol natin sa may right side, binalik natin yan, chinek natin, nagka-connecta na po yan. So, hininang lang natin kasi pag isang daanan lang kasi ng cutting, kapag kinukuskus mo yung kanyang insulator, tapos hininangan mo, magkakadugtong na yan. So, yun nga, nung makikabit natin dito, may balik natin, is nag-normal na po yung kanyang display. Nagkaroon na po siya ng display. Wala po siyang fine lines. So, nung nilakihan natin dito, ito nga, yung kasi sigurado na tayo na dito banda yung problema. Nung nilakihan na natin yung pagitan ng ating CKV lines, ayun, nagkaroon po siya ng problema. Nagkakaroon ng fine lines. Kasi may nadali tayong isang linya. Kita niyo ba yan? Kuha nga tayo ng pantutok dito. Pwede tayo turo ng turo. Ayan. So, kita niyo ba yan? Yung linya na to, ito. Nung nalakihan natin yung pagitan, is nadali natin yung isang linya. Yung linya na to is yung B-off natin or negative supply na 11 volts. So, nung makat pala natin to, nadali natin, nung pagka-check ko, is nagkaroon na po siya ng fine lines, no? Sa may kabilang side. So, yung ginawa ko, try kong binalik kung anong magiging resulta niya. So, nung binalik natin yung linya na to ng B-off, yung negative supply, which is nawala na po yung kanyang fine lines, normal at pinong-pino na po yung kanyang display. So, ganun pala. Pag natanggal pala yung B-off or BGH or BGL supply, negative supply, sa may kabilang side, magkakaroon pala siya ng fine lines. So, yun yung na-discover natin sa unit na to, no? Kasi nung may balik natin, kahit na makat natin yung mga clock signal dito, yung mga CKV lines, is wala po siyang fine lines at hindi po siya nagbabago yung kanyang kulay. Wala pong discoloration na nangyari, no? Buo yung kanyang display, walang fine lines at pinong-pino po yung kanyang linearity. So, ganun lang. Bala ko sa pagdudugtungin yung kanyang CKV lines na papasok sa may COP natin, sa may panel, tapos gamit tayo ng 1K resistor papuntang connect natin sa may ground. So, hindi ko nagagawin yun. Kasi yung nagkakaroon pala ng fine lines is yung dahilan kasi naputol natin yung negative supply na papasok sa may side na to. So, ganun nga, nung may balik natin, nag-normal na siya. So, ito. Medyo mahirap tong ganitong klaseng unit kapag wala kayo masukat na mataas na resistance, no? Kasi kung mayroong mataas na resistance, pwedeng mag-trial and error kay cutting dalawa para malaman natin kung saan bandang side yung problema. So, less cutting po yung mangyayari, no? Gumana po yung unit natin, no? Ayun, no? Naisaksak na natin. So, tingnan natin yung kanyang display. Medyo, kunti. Medyo pahirapan yung pagangat nito. Wait. Angat natin para makita nyo, no? Yung kanyang display, yun, no? Kita nyo ba yung kanyang display? Ayan, no? Kanina, nung maputol natin yung BGL supply, yung negative your B-off natin, nakakaroon po ito ng finance, kitang-kita sa kanyang logo. So ngayon, nung may kabit natin ulit, at yung CKV lines lang talaga yung nakat natin, nag-normal na po siya. Pinong-pino po yung unit natin, wala po siyang bahid ng fine lines. Ayun, no? Ayun. So, susukatin natin to para masiguro, makita nyo. Sukatan natin yung kanyang BGH. BGL, tsaka BGH supply, no? Tingnan natin. So, ito yung dito. Ayan, no? Yung naputol natin is itong linya na to. Ito yung V-off. So, sukatan natin kung ilang supply. So, meron po tayo na sukat na negative 11.6 volts. So, yung BO natin na wala kanina dahil nagpo-protect yung panel natin dahil dun sa may CKV sa may left side. So, meron na po tayong nasukat na sa may B-off is 28 volts. Yun, 28 volts po yung B-off natin. Ayan, so ito lang yung gusto kong ibahagi or i-share sa araw na to, no? Sanay makatulong to sa mga kaibigan natin na mga technician, ha?
Yun nga, sa mga technician, so bawal sa mga customer. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo mag DIY, do it on your own. Press DI, hindi DIY yun, DYR pala. Do it on your own risk. Yun, nabubulo naman tayo. So, ganito yung video natin. Maraming salamat sa mga chigang nanood. May God be with us always. And this is your service Ryan Cositech. See you in our next video. Bye-bye.